Ang saya-sayang tingnan ng mga manok natin mga kapag-asa, no? Nakakalibang talaga. So, pinapakain na po natin sila. Time check ngayon is nasa 7 o'clock po tayo, no? So, yung pagpapakain po natin sa kanila, nasa around mga 6 to 7 o'clock po. So kahit ganito lang, kumbaga nakaupo lang ako rito at pinagmamasdan ko sila guys. Ang laki-laking pakinabang na sa akin, no? Kasi nga yung sabi nga nila na wino-workout po natin yung ating stress, no? So dahil sa libangan ko nga to, so at nalilibang ako sa kanila, kaya yung stress po natin ngayon wipe out, as in zero talaga. So ito guys, no, so malaman at saka mabigat na po siya, no. So parang tatansya ko nito nasa mga around half kilo na po, no. So diyan natin mapapatunayan kung gaano kalusog at kalaman yung ating manok po. So ibig sabihin po nun, nahiyang po sila sa pinapakain po natin sa kanila.
Ito po yung sawdust po guys, no, na nakakatulong po para yung ating kulungan ng manok po is wala po siyang amoy. Itong tubig nga nila mga kapag-asa, so may halong bitrasin na po ito, no? Para makapagbigay po tayo sa kanila ng electrolyte at saka kasama na din po yung calcium po. Kasi kailangan ng mga manok natin yung calcium, especially sa ganitong edad. Kasi malalaking mga manok to, kapag wala po silang calcium guys, is may tendency po na paglaki po nila, is malumpo po sila kasi mahihina po yung mga buto nila po. So, yung pinapainom natin sa kanila guys, may kasamang calcium na ito ng bitrasin. At ito naman pagkain nila, kasi nga naka-wet feeding tayo, kumbaga binabasa natin. So, may halo na rin po itong King's Vita Plus po, which is rich in calcium din po, at saka meron na pong mga protina, mga kumbaga electrolyte din po, no, na kailangan po ng ating mga manok. So hinahaluan po natin to ng isang kutsaritang kumbaga yung maliit na kutsarita lang po na dinadagdag po natin at hinahalo po habang nilalagyan naman po natin ng tubig. So yun po yung kagandahan ng sinasanay natin sila sa wheat feedings guys, kasi nakapaghahalo po tayo ng vitamins nila o King's Vita Plus po. At saka good indicator din po guys na malalakas po silang kumain. Ibig sabihin po lahat po sila ganado dahil nga naka-vitamins po. So medyo mag-aalala po tayo guys kung meron pong hindi po kumakain sa kanila, kasi malamang po yun nagkakaroon ng simptomas na may sakit po. So pag may nangyaring ganun po, so ina-isolate na po natin yun, kina-quarantine po natin at sine-check, inoobserbaran po natin kung ano yung mga sakit niya, tapos papainumin na po natin ng gamot. So guys, kung isisexing po natin ito, malamang rooster po ito, no? Kasi nakikita naman po natin na medyo mataas na po yung kanyang yung tawag sa amin ito, papay po.
Ang sarap nilang tingnan guys, so na abalang-abala sila sa pagkain at saka nag-aagawan pa na para bang hindi kumbaga hindi matitirhan ng pagkain, no? So yung nakikita mo silang masigla habang kumakain, habang umiinom ng kanilang vitamins, no? So nakakaaliw tingnan mga kapag-asa. Alam ko naiintindihan niya ng mga taong nahihilig din sa manok. Ini-ensure natin guys habang nagwe-wet feeding tayo na sapat lang yung pagkain na ibinibigay natin sa kanila po. Hindi po natin pinapasubrahan para wala pong napapanis. Pero so far naman po nung nag-wet feeding ako sa kanila, hindi po talaga napapanis kasi ganado po silang kumain talaga. Ubos po lahat, isang bisis ko po silang pinapakain sa umaga at isang bisis din po sa hapon. Tingnan nyo guys, sa pag-aagawan nila, pumapasok na sila dun sa palanggana, no? Para makipag-agawan ng pagkain. Nakakaaliw talagang tingnan guys. So ayan guys, no. So paano po natin na-achieve yung manukang walang amoy po? So napakalaking tulong po ng mga sawdust na ito, o kaya yung tawag sa amin nito is bagaso po, no. Ito po yung mga flakes po ng mga wood flakes po ito guys, no. Kinuha po natin ito, no. Hiningi po natin. Kumbaga libre po ito guys. Hiningi po natin dun sa isang malaking hardware dito sa aming town po, dito sa aming bayan. Humingi po tayo sa kanila ng mga sawdust po, no. So ito po yung ginagamit natin ngayon na strategy po para yung ating manukan po is wala po siyang amoy, no, at hindi po siya nakakairita, nakakadisturbo po sa kapitbahay. Kasi importante po yun, no, bilang isang pagre-respeto po natin sa ating mga kapitbahay, na kapag ka nag-aalaga po tayo ng manok, kailangan po talaga na hindi po siya nangangamoy guys. At pag wala pong amoy yan guys, so ibig sabihin din po wala pong mamamahay ng langaw po. So kung nakikita nyo naman po yung ating chicken grower ngayon, wala po kayong nakikitang langaw po, no. So hindi po siya nilalangaw guys, kasi nga po wala pong naaamoy. Wala po tayong naaamoy, kahit na nga po na lagyan natin dito ng folding bed at matulog tayo rito, so makakatulog po tayo ng very convenient po, kasi nga wala nga po siyang amoy. So yan po yung isa sa mga strategy natin na magkaroon po tayo ng manukang walang amoy. At ang advantage naman po nito guys, kagaya din po ng ipa ng palay, nung una po akong nagmanukan nung kasagsagan ng pandemic guys, yung gamit ko talaga is mga ipa ng palay po, no. Kasi that time meron po din po tayong kaibigan na re-request natin na manguha para sa atin ng ipa ng palay, no. So pero ngayon mas naisipan ko, mas para sa akin, susubukan at sinubukan ko yung sawdust, itong mga wood flakes po, kasi madalas ito din po yung ginagamit abroad, no. Sa nakikita ko, pinapalo ko din po ng mga nagmamanukan ng mga nasa Canada, nasa Australia, at saka nasa USA po, no. So kalimitan ginagamit talaga nila doon is sawdust, kasi po wala naman pong available na ipa ng palay doon, no. So ang kagandahan kasi nito guys, compared sa rice hull po, is mas mabilis po itong ma-decompose. Kung gagamitin po natin siya eventually dun sa ating gagawin po natin siya, imimix natin sa ating
garden soil is mas maganda po siya kasi mas mabilis po siyang nadidecompose, no, kumpara po dun sa ipa ng palay, no. So kaya ito muna po yung sinubukan ko, nang sa gayon naman po pag nagtanim na po tayo ng mga gulay, no, so meron po tayong magagamit. So imagine po guys, no, so itong nailagay ko na to po sa grower pin na ito is mga 2 sako po ng sawdust, no. So kung mako-convert po yun sa garden soil o kaya compost na pang-abono po is 2 sako din po yun, no. So ihalo natin, so makakatulong talaga siya ng malaki. So that is how we utilize our resources po, no. Yung mga wala ng gamit, binabasura na lang, binibigyan natin ng halaga para magkaroon siya ng cycle, no. So nagkakatulungan baga na yung dumidikit na mga ipot at mga ibak po ng ating mga manok dun sa bagaso o kaya dun sa sawdust po is na ihahalo po natin, inilalagay po natin yung sa compost pit. At kung may mga uod nga po tayo na vermicast po is mas maganda po yun, may alaga tayo kasi nakakapag-produce naman tayo ng vermicast soil po, no. So sa ngayon wala pa po tayo nun, so maybe eventually in the future baka magkaroon tayo, but in the meantime kung ano po muna yung resources natin ngayon, yun po muna yung ating ni-utilize po, no, para po sa ating mga kumbaga suburban homesteading po, no. So ito po yung ating pinagkakaabalahan ngayon guys, na makapag ano naman po tayo, kumbaga bigay po tayo ng contribution po sa ating community, no. Kung biruin mo, kung bawat isang pamilya is ganito po yung mga projects nila sa kanilang mga bakuran, so napakalaking tulong po nun sa komunidad, no, kasi hindi po tayo hindi po magkakaroon ng shortage na supply ng pagkain po, kasi bawat isang pamilya nagpapalaki na po ng kanyang sariling pagkain, no. At kung may sobra-sobra pa po sa supply, pwede pa po natin yung i-share sa ibang karatig bayan po, no. So ganun po yung kagandahan ng pag-aalaga po ng mga hayop para sa ating personal consumption, at saka kung may sobra-sobra po pwede naman po natin siya ma-share at maibenta sa mga kapitbahay o kaya dun sa ating mga karatigbayan. Salamat sa panunood at hanggang sa muli mga kapag-asa.